Ito pong ginawa kay General Omek Pokis, Major General, ito po ay panlilinlang. Bakit? Ang gusto hong makita, kaya ho uminit ng todo ang usaping ito kahapon, ang gusto pong makita ng mamamayang Pilipinong nakaposas ay yung mga sangkot sa daang bilyong piso, trilyong pisong flood control funds anomaly. Yung tipong mga itinuturong mastermind, nasaan na si Manny Bunuan, si General Pokis pagkagaling sa kanyang bakasyon mula Thailand. Ang kaso po ng sedition or inciting to sedition, mas mababa po yun sa sedition eh. Yung inciting to sedition, bailable offense po iyan. Panay po propaganda eh. They need something to feed the news mill. Ano ho, kinakailangan nila ng istorya to feed to the news outlets para pagtakpan yung marami nilang sablay. Makikita natin dito yung propaganda nila, linalabanan yung memory o alaala ng taong bayan. Huwag po tayong pumayag doon. Binubura nila yung ating alaala nung napakaraming kurakot, corruption, massive corruption and looting of public funds, even the issue of drug addiction. Paano? By trying to suppress those who are expressing legitimate dissent, like in the person of Major General Romeo Pokis. Pero dito, initially, he was refused. He requested that he be brought personally and physically to the court so he can file his proper bail bond. Sinasabi hindi pwede, nandun naman ang abogado mo, nandun naman yung mga papeles. Eventually, the elements of the PNP-CIDG relented, thinking probably, I'm just assuming, just intellectually guessing, baka ang assessment nila, alam ng taong ito ang kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas at criminal procedure. Natural. Major General yung inyong inaresto eh. Graduate din naman ng academy yan, ng Philippine Military Academy. Diba? Hindi naman naabot ng Major General yan kung parang mga trolls ng kasalukuyang administrasyon ng pag-iisip ni General Pokis. Maalam ito, combat pilot po ito eh. So doon natin makikita, inabangan pag-uwi, agad-agad pinusasan, tapos ayaw naman agad-agad dalhin sa kaukulang branch ng hukuman kung saan nag-issue ng warrant of arrest. Yun po yung pinupoint natin. Now, bakit ito deception? Hindi lamang po si General Pokis ang una. And I'm sure hindi lang din siya ang huli. Marami pa ang ihaharas ng Marcos Jr. administration na ito ng kung ano-anong kaso. Remember, SMNI, tinanggalan ng prangkisa. Bakit? Sapagkat nagbabalita ng mga kritikal sa administrasyon. Hindi po laban. Wala pong kalaban. Pilipino po tayo lahat. Pero yung pagiging kritik ng mamamayang Pilipino, lalo na ang media outfit na kagaya ng SMNI, par for the course yan, yung tawagin. Ibig sabihin normal. Diba? Kanya nga yung mga naglilingkod sa pamahalaan, meron na pong ruling, ang dami ng jurisprudence, ang sinasabi ng kataas-taasang korte, ang ating Korte Suprema, hindi ba maaari diyan yung mga balat sibuyas na nahahabdian agad yung kutis, madaanan lamang ng isang electric fan na umiikot, umaaray agad, di ba? So diyan makikita natin, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. Pero wag po tayong lumayo. Hindi ho ba, malapit na hong mag-isang taon, March 11, wag nating kakalimutan, 2025, same setup, same scenario. Pagkalapag ng kanyang commercial plane galing sa Hong Kong. Alalaman ko rin ng personal ito dahil magkasama kami the day before. Magkasama kami sa Hong Kong. Ganyan din ang ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba, bukod sa bruskuhan ang nangyari, hindi siya binigyan ng elementary, fundamental procedure in the enforcement of criminal laws. Ano yun? Yung his day in court. Ang hinihingi niya, fine, arrest me, but brought me immediately to the nearest court. Kung ang NAIA Terminal 3 ay saklaw ng Parañaque o ng Pasay, kahit na sinong RTC doon, dapat doon dinala si Tatay Digong. Makikita natin
yung pagkakaiba ng treatment. Okay ho yun, yung ginawa kay General Romeo Pocis. Tama yun. Ang hina-highlight natin dito, hindi nila pinagkalooban ng his day in court si Tatay Digong. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video itong naging live ni Attorney Vic Rodriguez kanina patungkol nga po dito sa pagkakadakip kay retired AFP General Romeo Pocis, no? At yan nga po ay naging maingay at usap-usapan ngayon sa social media at maging sa mga mainstream media, no? Yung kanyang pagkaka-aresto. So mga kababayan, nakikita ko lang dito based on my observation and opinion as citizen of the Philippines, no, na talagang parang napapansin ko na sinosuppress ng administrasyong Marcos yung mga kritiko na bumabatikos sa kanilang mga ginagawa. Well, obviously mga kababayan, hindi lamang po isang beses nangyari to, no? At kung maalala natin mga kababayan yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, no, na same story din mga kababayan, halos, no, na sinalubong siya sa airport at magmula doon ay hindi na nakauwi ng bahay itong si PRRD para man lang makapagpahinga o makakuha ng kanyang mga damit, no, bago ibiyahe sa The Hague. So napakabilis ng naging proseso niyan pagdating kay PRRD at ito si retired General Romeo Pocis naman at kahit papano, no, naibigay sa kanya yung kanyang karapatan. So ayun din naman yung sinabi niya na mabilis naman din kausap yung CIDG. Although nagkaroon ng konting komosyon dahil nga sa delayed, no, yung or late yung kanyang abogado or hindi nakakapasok ata yung kanyang abogado, no, bago siya ibiyahe papunta dun sa RTC. Ayun ata yung balita, no. Pero yun mga kababayan, para sa akin hindi lang ito isang beses na nangyari, no. Napakarami pa mga kababayan kagaya na lamang po ni Congressman Kiko Barsaga na talagang direktang inaano talaga yung administrasyon ni Marcos, no. Kumbaga binabatikos talaga niya yung mga nakikita niya, no, na hindi maganda at mga mali doon sa kasalukuyang administrasyon natin. Kasi ito mga kababayan, hindi lang basta-basta kasi miyembro siya ng mababang kapulungan at one thing for sure ay marami talaga siyang nalalaman, no, dahil syempre napakarami niya ding naging karanasan din diyan eh. Tapos ngayon naman si Congressman Leviste, no, na talagang isa din po ngayong maingay sa kung ano yung nangyayari diyan sa loob ng ating pamahalaan diyan sa mababang kapulungan at dito po sa nangyayari sa administrasyon po ni Bongbong Marcos. Pero bago yan mga kababayan, kung maaalala ninyo last year, no, tayo po ay nakapunta din dun sa Supreme Court kung saan pumunta din yung mga vloggers, yung mga social media influencer na tumatayo bilang boses ng mamamayang Pilipino na nagpapahayag ng kanilang mga saloobin lalo na dun sa 19th Congress. Kung maalala ninyo, yung mga vloggers ay ipinatawag, no, sa House of Representatives at halos lahat dun mga kababayan ay talagang pro Duterte o yung mga nasa side ng mga Duterte o yung oposisyon, no. At mapapansin ninyo talaga na mahirap, no, na magsalita sa panahon ngayon laban sa mga nakaupo ngayon sa administrasyon dahil nga masyadong balat sibuyas, 'di ba? Para sa akin mga kababayan, kung ikaw ay isang government official, no, alam ko nasa batas din ata ito na hindi ka dapat maging balat sibuyas, no, dapat talagang handa ka na batikusin, no, ikaw ay talagang suriin ng mamamayang Pilipino dahil in the first place mga kababayan, taong bayan yung nagpapasahod sa mga government official at we are entitled, no, na sila ay bigyan ng recommendation or commendation, ano bang pwedeng itawag diyan? Kumbaga, kung ano yung nakikita natin na ginagawa nila, 'di ba? Maaaring syempre tayo ay matuwa, tayo ay madismaya, tayo ay magalit. So malaya tayong makapagpahayag ng ating nararamdaman. So in this case,
Dito po sa kaso ni General Romeo Pocis mga kababayan ay kinasuhan siya ng inciting to sedition dahil nga po dun sa mga rallies na kanyang dinaluhan at siya ay nagsalita na parang nangihikayat daw siya no na kumbaga pabagsakin yung gobyerno o patalsikin itong si Bongbong Marcos o yung sino yung mga nakaupo sa ah, puwesto no dito sa kasalukuyang administrasyon. Pero para sa akin mga kababayan bilang isang ordinaryong Pilipino 'no, normal lamang na talagang, makapagsalita ng, mga bagay na hindi mo inaasahan na lumabas sa bibig mo kasi siyempre tao lang tayo 'no. In good faith at saka kung wala ka namang, intensyon talagang sabihin yun, dala ng galit, dala ng, bugso ng damdamin 'no na nasasabi mo yung mga, masasakit na bagay sa kapwa mo. Pero sa tingin ko hindi naman 'yun point para patahimikin ka 'no, kasi kumbaga dapat nga ikaw bilang isang nakaupong, official, government official, naririnig mo dapat yung hinaing ng taong bayan. Kasi hangga't may umiiyak na taong bayan, ngawa na ngawa, ibig sabihin may mali na nakikita, may mali na nagagawa yung, iyong, liderato 'no, na dapat mong ayusin. So in this case mga kababayan ang nakikita ko kasi kapagka kinakalaban mo yung, gobyerno kumbaga, masasabi natin kasing, inciting to sedition kung, may intention ka talagang kalabanin yung gobyerno, pabagsakin sa illegal na paraan. Pero itong ginagawa naman natin mga kababayan, itong pagsasalita natin kagaya ng komentaryo natin, kagaya ng, pag-attend natin sa mga peaceful rally, wala namang tayong inaano diyan na sugudin ang Malacanang, ah, tawag dito, pasukin ang, palasyo. Wala naman tayong, gano'n na, panawagan 'no, na gumamit ng armas, gumamit ng dahas. So hindi, tayo ay hangga't maaari ay ayaw nating, ng gulo. Kumbaga may mga prayer vigil, 'di ba, yung ginawa ng ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo nagkaroon ng, malawakang rally 'no. So imaginin niyo 'yan mga kababayan, napaka-peaceful pa nga, kumpara mo sa ibang bansa na nakikita natin 'no, na marami ding mga Filipino yung, naghahangad na gano'n yung mangyari dito sa ating bansa para tuluyan ng mapatalsik itong mga makakapal ang mukha na nakaupo sa gobyerno. Pero siyempre hindi ganyan ang Pilipino, 'di ba? Hangga't maaari ay, madala sa maayos na usapan at, maging, maayos 'no, kasi tayo ay nasa bansang may, demokrasya 'no, na malaya tayong makapagpahayag ng ating mga saloobin at, pakiramdam. So itong mga nangyayari na 'to mga kababayan ay sa tingin ko, parang hindi man dineclare ang martial law pero parang feeling ko 'no, parang itong ginagawa nilang, pagpapakita ng hinuhuli, dine-deprive yung mga, bumabatikos sa kasalukuyang administrasyon ay pagpapakita lang nila na, "Oh, matakot kayo ha, dahil kung hindi ganito din yung mangyayari sa inyo." Kumbaga ang nangyayari kasi, based on my observation, pwede kang magsalita, okay, pwede kang bumatikos pero mag-ingat ka, kumbaga mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Parang alam mo yun, may pwede pero may limit, alam mo yun, 'di ba? So, gano'n naman talaga 'di ba, parang kumbaga kung below the belt naman na, ibang usapan na 'yun, kung talagang pinagbabantaan na 'yung buhay mo, ibang usapan na 'yun. Pero itong nakikita ko naman 'di ba, 'yung kahit mura ka, dala ng iyong, pagkadismaya o 'yung galit talaga 'di ba. So, ayun lang naman 'yung nakikita ko 'no na, pino-point out dito ni Attorney Vic Rodriguez na, bakit na lang sa tuwing, may magki-criticize na hindi sumasang-ayon o hindi pumapabor sa mga, kagustuhan o ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ay ganito yung ginagawa 'no, parang pinapatahimik kagaya sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, kay PRRD, sa mga DDS vloggers, at sa lahat ng mga ordinaryong Pilipino na, tumitindig 'no, para sa kapakanan talaga ng, mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. So 'yun yung, nakikita natin. So again mga kababayan, kung gusto niyong panoorin yung kabuuang, naging, live ni Attorney Vic Rodriguez ay maaari niyong bisitahin yung kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez 'no, para mapanood niyo po at mapakinggan niyo yung buong konteksto ng, ating, sinasabi.
So, itong platform po ni Attorney Vic Rodriguez ay malaking tulong po para sa ating mga kababayan lalo na dun sa mga ordinaryong Pilipino na bagay o makinig sa pampublikong diskurso lalo na involve ang mamamayang Pilipino dito, no. So ayan, makikita niyo mga kababayan itong video na nahuli ay pagpapakita po ng suporta ng ating mga kababayan nung kaarawan po last year ni PRRD. Diyan po yan sa tapat ng Minjola Peace Arc, no, na talagang nakakakilabot po kasi talagang pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa naging dating Pangulo. So ang sigaw nila dyan ay bring him home, no, na makabalik ulit si PRRD sa bansang Pilipinas ng maayos ang kalusugan. So again, maraming maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.